Ang bulalakaw o bituing alpas ay isang maliit na bato o metalikong bagay sa kalawakan. Nabubuo ang bulalakaw dahil sa pagbabanggaan ng mga planeta at ilan sa mga ito ay nakakapasok sa daigdig o sa ibang planeta. Tinatawag itong meteoroid na isang katawagan para sa partikulong sinlaki ng buhangin hanggang sa malalaking bato na 1 metro ang haba na makikita sa kalawakan. Ang kometa ay makikita sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nabubuo ito sa pamamagitan ng malakas na pagtama ng meteorites sa bahagi ng mundo. Tinatawag itong taing bituin sa maraming kultura. Sinasabi na ang batong ito ay nagpapalakas ng aura ng isang tao at nagpapahaba ng buhay. Ginagamit ito sa meditasyon para sa pagpapalawak ng paglalakbay diwa ng isang tao. Mainam ito sa tao na malapitin sa mga masasamang espiritu, elemento sa paligid na nagdadala ng sakit at panganib. Isang epidemya ang kumakalat sa bawat lalawigan ng Kabisayaan na nagdulot ng malagim na sakuna na ikinamatay ng maraming tao. Hindi pa alam ng mga siyentista kung saan nagmula ang virus na ito. Kapag nalapatan ka nito, ay unti-unting mabubulok ang laman dahil sa napakaraming organismo na kumakain ng sariwang laman. Ngunit ang iba sa kanila ay nagiging ganap na halimaw dahil sa organismong namamahay sa loob ng katawan ng mga tao. Halos hindi mabilang ang mga namamatay dahil sa malawakang pagkalat ng nasabing virus, dahilan para magdeklara ng lockdown ang namumuno ng bansa upang hindi kumalat ang virus sa buong Pilipinas. May mga siyentipiko na rin na gumagawa ng biotiko upang malunasan ang sakit. Gumagawa na rin ng isang malaking pasilidad para sa mga infected nito. Lahat ng tao na may sintomas ay doon sila dinala para i-isolate. Sa isang liblib na kagubatan sa Kabisayaan na malayo sa Kabiasnan ay may naninirahan na mag-asawang sina Marikit at Bugaw. Sila ang mag-asawang tahimik na namumuhay sa masukal na kakahuyan. Isang panday si Bugaw at palagi itong gumagawa ng sarit-samong mga punyal at sundang na dinadala nito sa bayan upang ibenta. Wala pang kaalam-alam ang mag-asawa sa nangyayaring epidemya na nangyayari sa pangkalahatang sakop ng Kabisayaan dahil hindi pa sila nakakaluwas sa nasabing bayan. May kambal na anak ang mag-asawa na sina Tala at Kidlat at ito ang nagbibigay liwanag sa mag-asawa. Hindi rin naranasan ng kambal na mag-aral sa Kabiasnan dahil iniiwas sila ng kanilang mga magulang sa magulong mundo. Kaya't ang ina nilang si Marikit ang nagtuturo sa kanila para bumasa at sumulat. Simula pagkabata hanggang sila'y tumuntong sa hustong gulang. Mahal, tutungo ako ngayon sa bayan para ibenta mga hinulma kong sundang at punyal. Mamimili na rin ako ng mga pangunahing pangangailangan natin. Sambit nito sa asawa niyang si Marikit. Amang, pwede niyo po ba kaming bilhan ni Kidlat ng paborito naming puding? Saad ni Tala sa kanyang ama. Ngumiti naman ito at tumango bilang tugon. Sa magkapatid na kambal ay si Tala ang nagsisilbing panganay dahil mas nauna itong lumabas kaysa kay Kidlat. Magkaiba rin ang pag-uugali at katangian ng dalawa dahil tahimik at malumanay kumilos ang binatang si Kidlat, habang si Tala naman ay tila parang lalaki kung kumilos. Simula nang isinilang si Tala ay may natatangi itong lakas at liksi na hindi matatawaran. Dahil bata pa lamang ito noon ay may pambihira itong lakas na wala sa pangkaraniwang tao, kaya't pinangalanan siyang Tala ng kanyang mga magulang.
Ngayong dalaga ni si Tala ay ito ang katuwang ng kanilang mga magulang sa mga gawain tulad ng pagsisibak ng kahoy gamit ang palakol, nag-iigib ng tubig sa balon at mahilig din ito sa pangangaso. Kabaliktaran kay Kidlat na parang binabai kong kumilos. Nang makaalis ang kanilang ama ay nagsimula lang mag-asikaso ang kanilang inang si Mariket sa pagluluto ng kanilang pananghalian at si Kidlat ang katulong nito sa gawaing kusina imbis na si Tala. Habang nasa kusina ang mag-iina, naisipan ni Tala na magtiak ng kahoy dahil nakasanayan na niya ito. Kaya't dalaga pa lamang ito ay may pagkamaskulada na ang katawan. Siya nga po pala, inang. Mangangaso po ako pagkatapos nating mananghalian. At saka titignan ko rin kung may huli na ang ginawa kong patibong sa masukal na kagubatan. Sambit ni Tala habang kumakain sila. Ganun ba, anak? Abay sige, ikaw ang bahala basta mag-iingat ka. Tugon naman ng ina nitong si Mariket. Hindi rin nababahalang ina ng dalaga tuwing mangangaso ito dahil kabisado na nito ang kagubatan. Minsan nagugulat na lamang ang ina nito tuwing uuwi si Tala na may pasan-pasan na malaking baboy ramo. Nagtataka talaga ang ginang sa pambihirang lakas ng dalaga. Matapos nga nilang mananghalian ay inihanda na ni Tala ang kanyang kagamitan sa pangangaso gamit ang sarili niyang hinulma o pinanday na bulo na may kakaibang disenyo. Kadalasan inaabot na rin ang paglubog ng araw si Tala sa pusod ng kagubatan dahil naging tambayan na rin nito ang kakahuyan. Samantala, nang marating ni Tala ang ginawa nitong patibong ay nanlumo ang dalaga dahil wala man lang nabitag na maski isang hayop. Kaya't ginalugad nito ang masukal pang kakahuyan para maghunting ng mabangis na hayop. Habang tinatahak ng dalaga ang pinakamasukal na kagubatan ay bigla itong napatingala sa kalangitan dahil sa nakakasilaw na liwanag na kulay kahil na bumubulusok sa mismong kinaroroonan niya. Hanggang sa bumagsak nga ito malapit sa kinasasadlakan ng dalaga na nagdulot ng malakas na pagsabog. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Tala bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata at humandusay ng padapa sa lupa malapit sa pinagsabugan ng bagay na nahulog galing sa kalangitan. Sa muling pagmulat ng mga mata ng dalaga ay kadiliman ang namumutawi sa buong paligid ng kagubatan. Nakaramdam si Tala ng panghihina sa malakas na pagsabog at nakatamo rin siya ng ilang galos at sugat sa katawan. Inilingan niya ang kanyang ulo sa pinanggalingan ng pagsabog at nakita niya ang isang malawak at mababang hukay at may isang bagay na kumikislap. Marahang tumayo si Tala at lumapit sa tabi ng hukay. Nasilayan niyang isang kalakihang itim na bato habang umuusok pa ito. Hanggang sa namataan ng dalaga ang isang kumikinang na bagay sa gitna ng nasabing itim na bato. Ngunit hindi siya makalapit dahil mainit ang buong paligid sa ilalim ng hukay. Dahil hindi pa rin nawawalang ilang tipak na bato na halos nagbabaga pa ito. Napalingon na lang si Tala sa bahaging likuran nang marinig niya ang isang tinig na parang nagmumula pa sa hukay. Dahilan para maiktad siya at mawala ng balanse at mahulog sa hukay. Sino ka? At anong klase kang nilalang? Nauutal na tanong ng dalaga nang makita niya ang isang nilalang na malalimaw ang katauhan. Hindi na iniinda ng dalaga ang init dahil nakatuon ang kanyang sarili sa nasabing nilalang. Naparito ako para kunin ang hiyas na nasa ibabaw ng itim na bato na nasa tabi mo. Matagal nang nasa propesiya ang aming pinunong propeta, ang makapangyarihang itim na bato na galing sa kalawakan na babagsak sa kalupaan. Matagal na itong nakaukit sa aklat na bato. Saad ng pagpapaliwanag ng nilalang sa dalaga. Ano bang pinagsasabi mo?
Wala akong alam sa mga propeta at propesiyang pinagsasabi mo. Isang pangit na nilalang. Tura naman ng dalaga at nanatiling kalmado sa harap ng halimaw kahit nakakaramdam siya ng takot. Isa kang lapastangan. Ang lakas ng loob mong laitin ako ng harap-harapan. Isa kang mababang uri ng nilalang. Papaslangin kita at gagawing pataba sa aking tiyan. Pagalit na wika ng halimaw sa dalaga. Akmang aatake na sana ng halimaw si Tala ay bigla itong tumilapon ng malakas papalayo sa dalaga dahil sa malakas na enerhiya na nagmumula sa maliit na iyas na nakapatong sa itim na bato. Kahit si Tala ay nagulat sa pangyayaring iyon, biglang kumislap ang nasabing hiyas at kusa itong lumutang sa ere na parang may sariling buhay. Nagitla na lang ang dalaga nang lumapit sa kanya ang nasabing hiyas at tila may bumubulong sa kanyang isipan na kunin niya ito. Ngunit nagdadalawang isip ang dalaga kung kukunin niya ang lumulutang na hiyas sa kanyang harapan. Hanggang sa muling bumango ng halimaw at nagpakawala ito ng itim na aura kasabay ng pagbukadkad ng malapad nitong pakpak. Desidido ang halimaw na makuha ang hiyas. Subalit tila naghahanap ang hiyas na bato na karapat-dapat na magmamay-ari sa kanya at halatang si Tala ang napili nito. Dahil sa biglaang paglakas ng enerhiya ng halimaw ay nakaramdam ng matinding hilakbot si Tala. Mabilis niyang kinuha ang lumulutang na hiyas at nagulat na lang siya nang bigla itong naging kahil na likido at nanuot sa kanyang mga palad at pumasok ang likidong iyon sa loob ng kanyang katawan. Bigla na lamang siyang nakakita ng masamang pangitain. Napakaraming halimaw ang sumasakop sa sanlibutan at walang habas na pinapahirapan at pinapaslang ang mga tao. Nakita niya rin ang kanyang sarili na nakikipaglaban sa mga halimaw gamit ang isang itim na espada na yari sa itim na metal. Matapos ang pangitaing iyon ay muling nanumbalik ang kanyang ulirat. Tila naglakbay ang kanyang diwa sa hinaharap na panahon. Sa muling pagbalik ng kanyang lakbay diwa ay napamulat na lang siya nang nasa harapan na niya ang halimaw at handa na rin siyang haribasin ng matatalas nitong kuko. Ngunit laking gulat niya dahil mabilis niya itong naiwasan. Tila mabagal sa kanyang paningin ang kilos ng nasabing nilalang. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ng dalaga na agarang namang dumapo at nagpayanig sa panga ng halimaw, dahilan para pumilipit ang liig nito. Likas na sa dalaga ang pagiging maliksi at malakas, subalit naguguluhan pa rin siya dahil mas triple na ang kanyang lakas at angking bilis buhat nang pumasok ang kahil na likido sa kanyang katawan. Matapos suntukin ni Tala ang halimaw ay muli niya itong nilapitan at dinampot sa lupa ang sundang na nabitawan niya kanina nang bumagsak sa lupa ang bulalakaw. At walang habas na tinapyas ni Tala ang liig ng halimaw, dahilan para maputol ang ulo nito. Pumilandit ang masaganang itim na likido na nagmumula sa pugot na katawan ng halimaw. Nang mapaslang ng dalaga ang nilalang na naghangad na makuha ang hiyas o mutya ng bulalakaw, ay biglang umusok ang katawan nito hanggang sa lumiyab at naging abo. Doon lang napagtanto ni Tala na nagtataglay pala ng pambihirang kapangyarihan ang mutya ng bulalakaw, kaya ninanais itong makuha ng halimaw na nakalaban niya. Ngunit nagkamali ang nilalang dahil may sariling isip ang mutya. Sinuri ng dalagang itim na bato at nakilatis naman kaagad niya ito na isa itong itim na metal. Isang bagay ang biglang sumagi sa isipan ni Tala na maaari itong gawing isang punyal at espada. Kumuha ng isang bitak na itim na bato ang dalaga at tinalian niya ito ng sariwang baging para buhatin at iuwi sa kanila bilang pasalubong sa kanyang ama. Habang ang malaking itim na bato na natitira
ay tinabunan niya ng lupa. Nagmamadaling umuwi si Tala sa kanilang tahanan. Bit-bit ang kinuha nitong tipak na itim na bato. Lumipas ang ilang sandali ay muli siyang nakalabas sa bukana ng kagubatan kung saan natatanaw na niya ang kanilang tahanan. Pati na rin ang kubong pinagpapandayan ng kanyang ama. Tala, anak. Anong nangyari sa'yo? Bakit ang tungis mo at marami kang galo sa katawan? At ano yung bitbit mong bato? Bungad na tanong ng kanyang inang si Marikit. Inang, nakuha ko po itong itim na bato sa kagubatan at galing ito sa kalangitan. Dahil sa malakas na pagbagsak nito sa lupa ay nagdulot ito ng pagsabog kaya't nagkasugat-sugat ang aking balat. Saad naman ng dalaga, hindi na nito nabanggit ang tungkol sa mahiwagang mutya at ang halimaw na nakalaban niya. Inang, nasan po pala si Amang? Dugtong na tanong ni Tala. Iyon na nga ang pinag-aalala ko, anak. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa nakakauwi ang tatay mo. Nangangambang sagot naman ng ina ni Tala, habang si Kidlat naman ay pinagmamasda ng itim na bato. Lumipas pa ang ilang oras sa kasagsagan ng gabi ay hindi pa rin umuwi ang ama ng kambal. Hindi na rin nagawang kumain ni Tala dahil nag-alala ito sa kanyang ama dahil malapit sila sa isa't isa. At sa muling pagputok ng araw ay hindi pa rin nakakauwi ang haligi ng tahanan na nagdulot ng labis na pagkabahala ng kambal at ang asawa nitong si Marikit. Inang, tutungo po ako sa bayan at hahanapin ko si Amang. Tala, anak. Huwag na. Baka maya-maya lang dumating na ang iyong ama. Tura naman ang ina ni Tala na halatang kinakabahan ito. Walang nagawa ang dalaga kundi hintayin ang pagbabalik ng kanyang ama. Upang hindi siya mabagot ay naisipan nitong pandayin ang nakuha niyang itim na tipak na bato. Isinalang niya ito sa malaking pugon kung saan tinutunaw ang bato o metal upang gawing punyal. Matapos malusaw ang bato ay nagbabaga ito na parang magma. Sinimulan na hulmahin ni Talang itim na bato na naging itim na metal. Sa mabusising pagpapanday ay nahulman niya ito sa nais niyang disenyo. Napangiti ang dalaga dahil nakalikas siya ng isang obra maestra na may natatanging baligtad na talim na itim na espada. Ngunit hindi niya namamalayan na unti-unti nang lumulubog ang araw at dumidilim na ang paligid. Ngunit wala pa rin ang kanyang ama. Kinagabihan, habang kumakain sila ng hapunan, ay kinumbinsi ni Tala ang kanyang ina na tutungo siya sa bayan kinabukasan para hanapin ang kanyang ama. At dahil sa nangangamba na rin si Marikit, ay pumayag ito at sinabihan si Kidlat na samahan ang kanyang ate. Kinabukasan nga, maaga silang nagising. Isinukbit ni Talang itim na espada sa kanang bewang na may magandang takuban na nililok niya sa puno ng bayabas. Ginawan din sila ng pagkain na babaunin nila patungo sa bayan dahil may kalayuan din ito. Inang, aalis na po kami ni Kidlat. Sambit na pagpapaalam ni Tala. Tala, Kidlat, mag-iingat kayong magkapatid. Maiksing tugon naman ang inang si Marikit at baka sa mukha nito ang kaba at takot. Marahan na tinatahak ng kambal ang pababang daan patungo sa labasan ng kagubatan. Marami pa silang madadaanan na sityo bago marating ang bayan. Ngunit habang papasok sila sa unang sityo ay tila may kakaibang nararamdaman ang dalaga. Dahil pagkapasok pa lang nila sa unang sityo ay wala man lang katao-tao sa labas. Ngunit nakabukas naman ang mga pintuan at bintana ng kabahayan. Naging mapagmasid ang dalaga habang patuloy nilang tinatahak ang labasan ng unang sityo para marating ang bukana ng pangalawang sityo. Hanggang sa makaramdam si Tala ng peligro sa paligid ng kanilang dinadaanan. Tila maraming mga matang nakamasid sa kanilang magkapatid
na nagkukubli sa mga puno at loob ng kabayan kahit nakabukas naman ang pintuan. Ate Tala, naririnig mo ba ang naririnig ko? Tanong ni Kidlat sa kanyang ate. Oo, Kidlat. Mukhang may hindi magandang nangyayari sa sityong ito. Wika naman ng dalaga. Nagulantang na lang ang kambal na magsilabasan ang ilang mga nilalang na nagkukubli sa loob ng bawat kabayan, habang ang iba naman ay bumulusok galing sa itaas ng puno. Nakakagimbal ang kanilang itsura dahil tila nagsusugat ang kanilang mga laman, ngunit halatang maliksi silang kumilos. Mahaba ang kanilang kamay at binti na may matutulis na kuko. Bukod pa roon ay nakalawit ang kanilang mahaba at matutulis na dila at nagkukulay abo ang kanilang mga balat. Napasigaw si Kidlat at napayakap sa kanyang ate at nanginginig sa takot. Imbis na protektahan nito ang kanyang ate, ay mas nabahag pa ang buntot nito. Ano ba, Kidlat? Kalalaki mong taon, napakaduwag mo. Nakakahiya ka. Naiirit ang ani ng dalaga. Kidlat, bumalik ka na sa bahay at bibigyan kita ng madadaanan para malaya kang makabalik sa atin. At ako na ang bahala sa mga halimaw na ito. Kailangan kong mahanap ang ating ama. Matapang na wika ni Tala sa duwag na kapatid. Ngunit tila hindi na maigalaw ni Kidlat ang kanyang mga tuhod at nanginginig ang buong katawan, hanggang sa salakay na sila ng mga halimaw. Nagulat na lang si Kidlat nang hugutin ni Tala ang espada sa kanyang bewang dahil lumikha ito ng kakaibang aura at bahagyang kumislap dahilan para tumilapon ang mga halimaw gamit lamang ang enerhiya ng itim na espada. Dahil sa pangyayaring iyon ay kumilos na si Tala para sunggaban ang kalaban. Halos namangha naman si Kidlat sa ipinimalas na galing ng kanyang kakambal dahil napakabilis nitong kumilos na parang isang lawin. Buong tapang na hinarap at nilabanan ni Tala ang halimaw at hindi ito nag-aalinlangan na paslangin ang mga ito gamit ang baliktad na talim ng itim na espada. Lumipas ang ilang saglit na pakikipaglaban ni Tala ay napuksa nito ang kalaban ng walang kahirap-hirap. Bumaha ng dugo sa lupa at nagkalat ang pira-pirasong katawan ng mga halimaw. Halos napanganga na lang si Kidlat sa ipinamalas ni Tala dahil para itong isang mandirigmang birdugo. Subalit nanlumo na lang ang dalaga nang bumungad sa kanyang isa pang halimaw na pamilyar sa kanyang paningin dahil sa suot nitong punit na damit at kupas na pantalon, kahit na nasa estado ito ng pagkahalimaw. Amang, hindi mo ba ako nakikilala? Ako to, si Tala, ang inyong anak. Wika ng dalaga na agad namang nakilala ang halimaw na lumitaw sa kanyang harapan. Napahikbi na lamang ang dalaga dahil hindi na siya nakikilala ng kanyang ama at ganap na itong halimaw. Pati si Kidlat ay napaiyak na rin habang nakasadlak ng paupo sa lupa. Hindi magawang labanan ni Tala ang kanyang ama dahil mahal na mahal niya ito. Ngunit sa kasamaang palad ay sinugod siya nito at hinaribas ng matatalas nitong kuko na hindi naman niya naiwasan. Ngunit nagulat na lang siya dahil unti-unting kumikipot ang natamo niyang sugat sa atake ng kanyang ama. Tala, idampi mo ang iyong mga palad sa noo ng iyong ama at unti-unti itong makakawala sa pagkahalimaw. Pinamamahayan ng maraming organismo ang kanyang katawan dahilan para maging ganap itong halimaw. Ikaw ang susi sa nangyayaring sigalot at epidemya sa sanlibutan. Tinig ng mahiwagang boses ng babae sa kanyang isipan. Sino ka? At bakit alam mo ang pangalan ko? Tanong naman ng dalaga sa mahiwagang tinig. Tala,
Ako ay ikaw, at ikaw ay ako. Bahagi ako ng isang pagkatao mo. Sugo tayo ng kalangitan upang buksain ang paglaganap ng alagad ng dilim sa sanlibutan. Wikang muli ng mahiwagang tinig na bahagi ng katauhan ni Tala. Dahil sa gabay ng mahiwagang tinig, ay muling inilagay ni Tala ang kanyang itim na espada sa taguban na nakasukbit sa kanyang bewang. Pinipigilan ng dalaga ang kanyang ama gamit ang kanyang lakas na nanggaling sa kanyang kamao. Maliksing kumilos si Tala na hindi masundan ng tingin ng kanyang amang nasa estado ng pagkahalimaw. Inatake niya ito sa likod at buong lakas na ipinadapa sa lupa habang hawak niya ang magkabilang kamay nito. Inilapat niya ang kanyang mga palad sa noo ng kanyang ama at may lumabas na puting aura roon at pumapasok ito sa katawan ng halimaw niyang ama. Nagpupumiglas ang ama ni Tala habang nakalapat ang kanyang palad sa noo ng halimaw, habang ang isa nitong kamay ay mahigpit na hawak ang magkabilaang kamay ng kanyang ama, hanggang sa magsilabasan ang maraming organismo sa katawan ng kanyang ama at isa-isang namamatay ang mga ito. Sa pagkamatay ng mga organismo ay muling humihilom ang mga sugat sa katawan ng ama ni Tala at unti-unting bumabalik sa dati nitong anyo hanggang sa tuluyan na nga itong nanumbalik sa dating katauhan. Mahigpit na niyakap ni Tala ang kanyang ama nang manumbalik ito. Pati si Kidlat ay lumapit sa kanila at pareho silang hinagkan. Matapos ang pangyayaring iyon ay muli silang bumalik sa kabundukan at habang naglalakad sila ay ipinaliwanag ng kanyang ama ang pangyayari. Nabanggit ng kanyang ama na habang tinatahak nito ang unang sityo ay lahat ng mga tao ay dumaranas ng malubhang sakit. Saglit na pumanik ito para alamin ang katayuan ng mga taga-baryo, ngunit bigla na lang siyang nahawaan ng sakit na hindi nito lubos maunawaan. Hanggang sa nawala na lang siya sa sarili niyang kaisipan at nagsimula ng magkasugat-sugat ang kanyang katawan. Bumalik na lang ang kanyang diwa at alaala nang manumbalik siya sa dati niyang anyo sa tulong ni Tala. Nang makauwi sila sa kanilang tahanan ay hindi maipinta ang tuwa sa mukha ng kanilang ina dahil ligtas silang nakabalik sa kanilang tahanan. Hindi na rin nagulat ang ama ni Tala sa angking bilis at lakas ng kanyang anak na dalaga. Doon na rin naisipan ni Tala na sabihin sa kanyang ama ang tungkol sa itim na bato na bumulusok sa lupa na nanggagaling sa kalangitan, at ipinakita niyang itim na hinulma niyang espada na labis ikinagulat ng kanyang ama. Sinuri ng ama ni Tala ang itim na espada at nang masuri niya ito ay doon na iwinaksi ng ama ng dalaga ang buong katotohanan sa tunay na pagkatao ng dalaga. Sinabi ng ama ni Tala na hindi sila kambal ni Kidlat at hindi rin siya tunay nilang anak. Isang lihim ang ibinunyag ng mga magulang ni Tala. Natagpuan daw siya ng kanyang ama sa masukal na kagubatan habang nangangaso ito. Galing siya sa kalangitan na nahulog sa lupa na nababalutan ng itim na metal na labis na ikinagulat ng dalaga. Gayunpaman ay hindi na iyon mahalaga kay Tala sapagkat itinuturing na niyang tunay na mga magulang ang nagpalaki sa kanya. Matagal na rin nagdududa si Tala sa kanyang sarili na kakaiba siyang mortal at hindi siya pangkaraniwang tao. Kinabukasan ay muling pinuntahan ni Tala ang malaking itim na bato kasama ang kanyang ama. Muli nilang hinukay ang bulalakaw at dinala sa kanilang pandayan at ginawang mga sandata. Nakikita kasi ni Tala sa kanyang pangitain ang malawakang digmaan na magaganap sa sanlibutan sa pagitan ng mortal at mga halimaw na kampo ng kadiliman. Hindi virus ang nagdudulot ng epidemya sa sangkatauhan, kundi mga organismo na pinakawalan ng kampo ng hari ng kadiliman. Kaya't gumawa ng maraming sandata ang mag-ama dahil tanging itim na metal lamang ang makakapuksa sa mga halimaw. Sa mga lumipas pang mga araw
Matapos mahulma ang mga sandata na yari sa Bulalakaw, ay tumungo si Tala sa bayan at sa iba pang nasasakupan ng lalawigan para puksain ang kalaban at bumuo ng pangkat laban sa kampo ng kadiliman. Hindi pa man alam ni Tala ang totoong pinanggagalingang mundo, ay hindi na iyon mahalaga sa kanya dahil iniisip pa rin niya na bahagi pa rin siya sa mundong kinamulatan niya. Naging mandirigmang berdugo si Tala gamit ang itim na espada, at ang hiyas naman ng Bulalakaw ang nagbigay ng pambihirang lakas upang puksain ang kampo ng kadiliman. Ang tanga niya ring hiyas umutya ang lunas upang pagalingin ang mga taong pinamamahayan ng mga organismong nanggagaling pa sa madilim na bahagi ng mundo.